Ayon sa ulat, ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay nasa 60% na ang katuparan, ngunit nahaharap sa tinatayang 5 taong pagkaantala kung saan ang buong operasyon ay inilipat sa taong 2032 sa halip na sa mga unang target na petsa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay kasalukuyang nasa 60% complete na base sa pinakahuling ulat ng Department of Transportation, DOTR. Ang proyektong ito ay pinondohan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency, JICA, upang maging kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas. Ang 60% na kabuoang progreso ng Metro Manila Subway Project ay hindi lamang base sa pisikal na hukay ng mga estasyon, kundi sa pagsasama-sama ng right-of-way acquisition, paggawa ng mga materyales, at procurement. Tapos na ang paghuhukay ng tunnel mula sa Valenzuela patungong Quirino Avenue Station, gayon din ang tunnel mula North Avenue hanggang Tandang Sora. May plano para sa isang panimulang demonstration run sa 2032 o mas maaga para sa bahagi mula Valenzuela hanggang Quirino Highway Station bago matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon sa 2028. Ang mabagal na pagkuha ng mga lupa at ari-arian ang pangunahing nagpakinang sa pagkaantala ng proyekto noong mga nakaraang taon, bagamat umabot na sa higit 70% ang nakuha nitong espasyo. Ang mga limitasyon sa pondo at isyu sa pag-aayos ng kontrata ay nagambag din sa pag-urong ng schedule ng pagbubukas, kahit na inaprubahan ng bilyon-bilyong pautang mula sa Japan International Cooperation Agency, JICA at pondo mula sa gobyerno. Nakuha na ng pamahalaan ng 70% ng mga kinakailangang lupa o ari-arian para sa daanan ng tren. Ang target para sa buong linya mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan ay makukumpleto sa taong 2032 dahil sa mga naging adjustment sa budget at acquisition. Mapapabilis nito ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport, Naiya, Terminal 3 sa loob lamang ng 35 hanggang 46 na minuto, na kasalukuyang inaabot ng higit 1 oras at kalahati. Kayang magsakay ng hanggang 500,000 hanggang 519,000 na pasahero kada araw kapag ito ay fully operational na. Nilagdaan ng Pilipinas at Japan JICA ang unang loan agreement para pondohan ang proyekto. Ang subway ay isa sa mga flagship projects ng Duterte administration sa ilalim ng Build program. Ang ideya ng subway sa Metro Manila ay mas matagal ng pinag-aaralan, may mga panukala pa noong dekada 1970, ngunit ang MMSP na naaprubahan, napondohan, at sinimulang itayo ay isinagawa noong administrasyong Duterte. Sa madaling salita siya ang nagpasimula at nagpatupad ng proyekto, approval, financing, contracts, at paghahanda ng konstruksyon. Sa huling buwan ng Administrasyong Duterte, ibinaba, lowering, ang unang tunnel boring machine, TBM, sa Valenzuela Depot, na hudyat ng paghahanda para sa underground works. Kapag naging operational ang Metro Manila Subway, ang Pilipinas ang magiging ika-6 na bansa sa Southeast Asia na magkakaroon ng Operational Underground Railway o Metro Subway System. Sa sandaling magsimula ang operasyon ng Metro Manila Subway, sasali ang Pilipinas sa maliit na grupo ng mga bansang ASEAN na may tunay na underground metro system.
Samantala, target ng Department of Transportation (DOTR) na simulan ang partial operations o pansamantalang operasyon ng Unified Grand Central Station, Common Station, sa unang quarter ng 2028, ayon sa Acting DOTR Transportation Secretary, inaprubahan na ng Economy and Development Council ang variation order para sa proyekto. Ilipat sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang pagpapatuloy ng mga gawain sa pamamagitan ng variation order matapos kanselahin ang naunang kontrata ng DOTR sa BFC-FDSC joint venture dahil sa matagal na pagkaantala. Kasama sa inaprubahang variation order ang pagtatapos ng mga estasyon, viaduct, railway systems, signaling, at ang integration ng automatic fare collection system. Inaasahang magiging ganap at buong operational ang buong common station sa taong 2030. Pag-uugnayin ng istasyon ang mga pangunahing linya tulad ng LRT1, MRT3, MRT7, at sa hinaharap ay ang Metro Manila Subway. Habang ginagawa pa ang ibang bahagi, nakipag-ugnayan na ang DOTR sa Trinoma upang maglagay ng maayos na accessway papuntang MRT3 para hindi mabasa o mainaitan ang mga pasahero sa paglipat ng tren. Kapag tapos na, inaasahang makakapagsilbi ito sa hanggang 1.28 milyong pasahero kada araw. Hindi natapos ng Administrasyong Duterte ang Unified Grand Central Station o Common Station dahil sa mga pagkaantala dulot ng pandemya, mga problema sa kontratista, at mga isyu sa disenyo at konstruksyon. Tumigil o bumagal ang mga gawaing konstruksyon noong nagka-COVID-19 malapit sa target na pagtatapos nito.